impluwensya ni Satanas. Ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat na nating alisin sa ating mga buhay? Maraming bagay dito sa ating mundo na masasabi nating merong impluwensya ni Satan o kaya man mga bagay na may sa demonyo. Ngayon kapag sinabing mga bagay na may sa demonyo, ito yung mga gamit na pwedeng gamitin ni Satanas para ikaw ay atakihin. Maaring yung mga bagay din na ito yung mga bagay na pwedeng magbukas ng pintuan para makapasok sa iyong buhay si Satanas. Sa inyong mga bahay, maaaring meron diyang mga bagay na hindi nyo alam merong impluwensya ni Satan o kaya man ginagamit ni Satan para kayo ay mapalayo sa Diyos. So dapat mga kapatid, maalis yon sa inyong mga bahay. Kasi habang nag-stay pa dyan sa bahay nyo yung mga bagay na yan, mas matindi yung pag-atake ni Satan. At the same time, mas madali siyang nakakapasok sa inyong mga tahanan. Ngayon lilinawin ko lang sa inyo na hindi sumasabi si Satan doon sa mga bagay. So wala pong ganong konsepto. Wala pong sinasabi yung Bible patungkol sa pagsapi ni Satan sa mga bagay. Pero yung mga bagay, pwede niyang gamitin yan para ma-impluwensyahan niya yung mga tao o kaya man atakihin niya yung mga tao. Ngayon mga kapatid, tignan natin ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat alisin nyo na sa inyong mga bahay na may impluwensya ni Satan o kaya man may sa demonyo. Una na dapat nyong alisin sa inyong mga bahay ay yung mga rebulto. Kung may mga rebulto kayo sa bahay, dapat alisin nyo na po ito dahil ito ay maaaring makaapekto sa inyong buhay pananampalataya. So marami pong iba't ibang mga klaseng rebulto. Kapag sinabi kasing rebulto, ito yung mga Diyos-Diyosan. Ito yung mga bagay na gawa ng kamay ng tao na sinasamba rin ng mga tao. Pwedeng gawa ito sa kahoy, pwedeng gawa sa bato, sa metal, o kung ano pa mga materyales na pwedeng gamitin para makabuo ng isang Diyos-Diyosan. So alam naman natin na ayaw ng Diyos ng Diyos-Diyosan. Ngayon kapag merong Diyos-Diyosan sa inyong mga bahay o rebulto, sigurado na yan yung magbublock sa blessing na ibibigay sa inyo ng Diyos. At higit sa lahat, sa pamamagitan yan, yan yung magbubukas ng pinto sa inyong mga tahanan para pumasok yung mga masasamang espiritu. Kasi ang gusto ni Satan, sumamba kayo sa ibang Diyos, hindi sa ating Diyos. Kaya dapat mga kapatid, lahat ng mga rebulto o kaya man mga Diyos-Diyosan na nasa inyong mga bahay, itapon nyo na or tanggalin nyo na po dyan. Kasi hindi po yan makakatulong sa inyo. Baka yan pa ang makasama sa inyo. Pangalawa, yung mga larawan o simbolo ni Satanas. Ngayon di ba natin alam kung ano ba talaga yung itsura ni Satanas o kaya man ng mga demonyo. Pero mga kapatid, may iba't ibang mga simbolismo o kaya man larawan si Satanas na maaaring nasa inyong tahanan na hindi nyo pa alam. So yan ay pwedeng sa mga sinusuot nyo, pwedeng sa damit, sa kwintas, at sa kung ano pang pwedeng isuot nyo sa inyong mga katawan. Ganun din sa inyong mga tahanan, baka meron dyan mga larawan o kaya man simbolismo na hindi nyo alam, kay Satan pala yon, na maaaring yun ay nakadisplay sa inyong mga tahanan. So yung mga simbolismo na yan o mga larawan na yan, dapat hindi yan nakikita sa inyong mga tahanan. At lalong hindi yan yung mga nakikita sa inyong mga sinusuot. Kasi kapag meron kang ganun, ibig sabihin, nire-represent mo si Satan. O kaya man pinapakilala mo si Satan. So ito yung mga simbolismo o kaya man mga larawan ni Satanas na dapat alisin muna sa iyong tahanan o sa iyong buhay. Pangatlo, yung mga bagay na sinasabi mo na pampaswerte. Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa swerte at sa malas. Pero mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, dapat hindi na tayo naniniwala sa swerte at malas. Kasi walang sinasabi yung Bible patungkol sa swerte at malas. Basta ang alam lang natin, kapag tayo ay nakikristo, walang swerte, walang malas. Tayo ay pinagpala. Ngayon sa inyong mga tahanan, baka meron kayong mga nilalagay dyan na sinasabi nyo na pampaswerte. Pero mga kapatid, hindi nyo alam na baka yung akala nyong pampaswerte, yan pa yung magdadala sa inyo sa kapahamakan o kaya man sa mga hindi magagandang mangyayari sa inyong tahanan. So alisin nyo na dapat yung mga pampaswerte na yan sa inyong mga tahanan o kahit yung mga sinusuot nyo na sinasabi nyong mga lucky charm, dapat hindi nyo na po yan dinadala. Baka mamaya mas mapahamak pa kayo dyan. Kasi yan ang gusto ni Satan mas maniwala kayo sa swerte o kaya man sa mga lucky charm, hindi sa ating Diyos. Dapat mga kapatid, mas nagtitiwala tayo sa ating Diyos, hindi sa mga pampaswerte. Kasi kapag nakita ni Satan na mas naniniwala kayo sa swerte, mas madali kayong malilin lang ni Satan at mas madali kayong maaatake ni Satan. So dapat mga kapatid, ang paniwalaan natin syempre yung sinasabi ng Biblia. Noon pa man, simula nung tinanggap natin yung ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, tayo ay mapalad na. Hindi tayo maswerte at hindi rin tayo malas. Basta meron ka ng Kristo sa iyong buhay, saan ka man magpunta, ikaw ay pinagpala na. Pang-apat, yung mga larong pang-demonyo. Maaring meron kayong nilalaro sa inyong mga tahanan na hindi nyo alam, ito ay may sa demonyo, ito ay may impluwensya ni Satanas. So mga kapatid, dapat hindi nyo nilalaro yan at dapat hindi nyo pinag-stay sa inyong mga tahanan yan. May ibang mga laro kasi na ginagawa yung mga tao na maaaring sila ay kumakausap ng mga patay o kaya man kumukonekta sila doon sa mga masasamang espiritu. So kung nilalaro nyo yan, itigil nyo na yan dahil yan yung pwedeng magpahamak sa inyo. Yung mga laro na yan na may sa demonyo, yan yung mag-i-invite sa mga masasamang espiritu para pumasok sa inyong mga tahanan. At
at pumasok sa inyong mga buhay. So ano man po mga laro yan, mga board games man yan, mga computer games, mga bala ng computer games, dapat alisin nyo na po yan sa inyong mga tahanan. Itapon nyo na yan kung alam nyo na yan ay may sa demonyo. Kung alam nyo na yan ay wala sa kalooban ng Diyos. Panglima, mga gamit sa panghuhula. Mga kapatid, walang nakakaalam kung ano yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Ang tanging nakakaalam lang ng future natin ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Siya lang yung merong kapangyarihan para malaman yung hinaharap. Yung mga tao walang alam yan sa mga mangyayari pagdating ng panahon. Ngayon, merong mga ilang mga propeta na maaaring ginagamit ng Diyos para sabihin kung ano yung mga mangyayari pagdating ng panahon. Pero, hindi yun sa pamamagitan ng tao. Hindi yun sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Yun po ay sa pamamagitan ng ating Diyos. Wala po tayong makikita sa Bible na sinasabi na sa pamamagitan ng bagay nalalaman yung mga mangyayari sa hinaharap. May iba't iba kasing mga ginagamit yung mga tao para malaman nila yung mga hinaharap o ma-predict nila yung mga pwedeng mangyayari sa kanila. Halimbawa na lang sa pamamagitan ng horoscope. Doon sinasabi nila, nababasa nila yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod. Yung iba gumagamit sila ng libro at binabasa yun para malaman yung mga mangyayari sa hinaharap. Yung iba naman mga cards. Doon sila umaasa para makita nila kung ano yung mga pwedeng mangyari sa susunod na panahon. At yung mga iba't iba pang mga fortune telling na ginagawa ng mga tao. So kung may mga ganyang bagay po kayo sa inyong mga tahanan, alisin nyo na po yan. Wala po yung kapangyarihan para malaman ang mga mangyayari sa hinaharap. Dapat mga kapatid, ang nasa bahay nyo ay walang iba kundi yung Biblia. Dahil naandyan yung katotohanan. Hindi sa mga bagay na nagsasabi kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. Wala pong katotohanan doon. So yung mga gamit sa panghuhula, sa mga bagay na mangyayari pagdating ng panahon, yan po ay panlilin lang ni Satanas. Pang-anim, mga gamit sa witchcraft o wizardry. Kung may mga bagay sa inyong tahanan na related sa pangkukulam o kaya man sa mga itim na mahika, dapat mga kapatid, alisin nyo na yan. Kasi yung mga bagay na yan mga kapatid, wala yan sa kalooban ng Diyos. Yan ay ginagamit para makapanakit ng mga tao o kaya man gumawa ng hindi tama sa mga tao. Kasi mga kapatid, mga black magic yan. Yan ay mga pangkukulam. So dapat mga kapatid, maalis na yan sa inyong mga tahanan. Kasi yan yung pwedeng magtawag sa mga masasamang espiritu sa inyong mga tahanan. So gustong-gusto ni Satan na may mga ganyang bagay kasi nga yan ay galing sa kanya. Sa pamamagitan yan, pwede kang mapahamak. So dapat mawala na yan sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. At pangpito, panghuli, mga musika o mga palabas na pangdemonyo. Kung meron pa po kayo mga CD, DVD, mga cassette, mga VHS o kung ano mga bala na ginagamit nyo sa pakikinig o kaya man panonood, mga kapatid, kung yan po ay may sa demonyo, dapat alisin nyo na yan. Pag sinabi kasi natin ng mga movies na may sa demonyo, yan po yung mga palabas na layo sa kalooban ng Diyos. Halimbawa na lamang, yung mga horror films o kaya man, yung mga nakakatakot na palabas. Bukod dyan, yung mga malalaswang palabas na hindi naman dapat pinapanood, lalo na nga ng mga bata. Yung mga palabas na punong-puno ng violence, dapat din po hindi yan pinapanood. At kung ano-ano pang mga palabas na maaring lumalabas doon si Satan o kaya man mga gawa ni Satanas, dapat inaalis nyo na po yan sa inyong mga tahanan. Basta related sa kasamaan, sa kasalanan o kaya man kay Satanas na mga palabas, dapat inaalis na po yan. So kung yung lyrics mo patungkol yan sa mga kalaswaan, patungkol sa droga, patungkol sa pera, patungkol sa kasikatan, at patungkol kay Satanas, dapat hindi nyo pinapakinggan yan. So dapat suriin nyo yung mga pinapakinggan nyo. Nang sa ganon, malaman nyo kung ito ba ay may sa demonyo o wala. Ngayon kung nalaman nyo na may sa demonyo na yan, dapat hindi na yan manatili sa inyong mga tahanan o sa inyong mga playlist. Dapat alisin nyo na po yan. Dahil sa pamamagitan ng mga movies o kaya man mga pinapakinggan nyo, pwedeng maimpluwensyahan kayo ni Satan sa inyong mga buhay at mapalayo kayo sa ating Diyos. So yan po yung ilang mga bagay na dapat alisin nyo na sa inyong mga tahanan at sa inyong mga buhay. Hindi po yan makakatulong sa inyo. Yan po ay makakasama sa inyo. Maring may mga bagay na mahirap i-let go sa inyong mga buhay. Kasi nga maring ito ay may sentimental value sa inyo, maring ito ay matagal nang nasa inyo, o kaya manasanay na kayo na merong ganung bagay. Pero mga kapatid, huwag kayong manghinayang na mawala yan sa inyong mga buhay. Kasi nga sabi ko sa inyo, pwedeng yan yung humadlang sa mga pagpapala na pwedeng ibigay ng Diyos sa inyong mga buhay. So dapat maalis na yung mga bagay na yan sa inyong mga tahanan. Kasi kapag nag-stay pa yan sa mga tahanan nyo o sa mga buhay nyo, mag-i-stay din dyan yung mga masasamang espiritu at higit sa lahat yung sumpa. Kaya dapat mga kapatid, mawala na yan. Ang sa ganon, maputol din yung connection nyo sa masasamang espiritu. Bilang mananampalataya ng Panginoong Kristo, kayo po ay mga bagong nilalang na. So dapat mga kapatid, may mga bagay na nilelet go na kayo, na inaalis na kayo. Lalo na kung mga bagay yan na may impluwensya ni Satanas. Sa New Testament, meron pong ganyan nangyari. Nakita natin na yung mga bagay na may impluwensya ni Satanas, inalis na po nila ito sa kanilang mga buhay. Basahin natin yung Acts chapter 19 verse 18 to 19.
Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot ng 50,000 salaping pilak. Nawa nga mga kapatid, ganyan din yung gawin natin. Kung may mga bagay tayo na alam natin, ito ay may impluensya ni Satanas at ito ay may sa demonyo, dapat itapon na natin yan, sunugin na natin yan, alisin na natin yan sa ating mga tahanan o sa ating mga buhay. Dahil yan ay hindi makakatulong sa atin. Bagong nilalang na po tayo. Dapat yung mga bagay na maka-Diyos at makalangit, yung mga nasa atin. So kung gusto nyo magkaroon ng kapayapaan sa inyong tahanan, katahimikan, at higit sa lahat pagpapala, dapat mga kapatid, ang manguna sa inyong tahanan hindi mga bagay, kundi yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So yun lang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.